Ayan, we are back. At kanina nga napahapyawan na natin yung bahagi ng ating gagawing panayam hinggil nga to sa nangyaring insidente kahapon diyan sa Maynila, Tandem, kung saan dalawang pedestrian yung nasa pulpo ng humaharurot na motorsiklo diyan sa bahagi ng Taft Avenue. Loko na. Oo, hingi tayo ng update. Nasa linya po natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Major, magandang gabi. Live tayo sa Riding in Tandem sa balita. Si Henry Glenn po. Hi, sir. Yes, Sir Henry. Sir Glenn, isang mapagpalaya at kalmadong gabi. Meron din sa mga nakatugay-gay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Ayun. Opo, Major, hingi lang kami ng update doon sa nangyaring aksidente dyan sa bahagi ng Taft Avenue kung saan isa nga yung nasawi matapos masalpok ng motorsiklo. Sir, ano na po ang update dyan? Nasampa na ba ng kaukulang reklamo yung responsable dito, sir? Yes, naisampa na yung kakulang reklamo sa kanya dito sa tanggapan ng taga-Usig, dito sa isang 25 years old na alias JB, na isang facility manager na taga-Parañaque City. Ito yung nagmamaneho ng isang motorcycle na 600cc na nakita na natin dito sa nakuna ng isang dashcam na habang binabagtas siyang kahabaan ng Taft Avenue. Meron siya ditong na bangga na dalawang pedestrian at itong isang pedestrian natin, isang 33 years old na taga Bustos, Bulacan, ay dead on arrival ito sa hospital dito sa PGH. At yung isa naman, yung kasama niya, magkatrabaho ito, Sir Henry, magkatrabaho ito. Tsaka itong si alias Rica naman, isang 24 years old na accountant na taga Pandi, Bulacan naman, ay nagtamo ito ng mga sugat, pero yung last bulletin natin dito na discharge na kaninang umaga. Okay. Sir, kumusta naman yung yung rider, sir? Ang sabi, sinugod din sa ospital, sir. Tama kayo dyan, Sir Henry, hanggang ngayon nakakumpine pa siya dito sa ospital ng Maynila. At according dun sa investigator natin, sabi nga natin, medyo malala din yung injuries na nasustain nitong ating driver ng motorcycle. At ganun pa man, kahit nandun siya sa ospital, naisampa natin yung kaukulang reklamo laban sa kanya. Sir, pakikwento nga, sir, yung insidenteng ito. Yes, nakita natin dito sa kuha ng isang dashcam at yung bigay din na CCTV footage ng investigador na pinakita sa atin kanina. Itong motorcycle na driver na to, na minamaneho niya yung 600cc, hindi ko nababanggitin yung brand ng motor, talaga napakabilis. At dahil nga doon sa bilis ng pagpapatakbo niya, ay hindi niya na naiwasan itong dalawang pedestrian natin na papatawid galing sa kabilang bahagi dito sa may eastbound papunta dito sa east papunta siya ng west. Patawid sila ay yun nga, hindi niya napansin, sobrang bilis ng takbo at ito'y nabunggo niya. Tumilapon ito at ganoon din siya. At yung motorcycle niya na minamaneho, nagliyab yun, nasunog yung motorcycle at ngayon nandito ito sa kustodiya ng Manila Traffic Enforcement Unit natin. Sir, yung lugar ba, may mga stoplight ba doon o pedestrian lane? Paano ba? Merong pedestrian lane at the same time meron ditong tayong traffic light doon. At according to sa investigador natin, naka-green light nga pero hindi ito dahilan para hindi tayo mag-slow down doon. Priority natin itong mga pedestrian. At dahil nga sa bilis ng takbo niya, pagdating kasi dito sa urban area, talaga hindi tayo dapat magpatakbo ng mabibilis. Lalo na rito sa lungsod ng Maynila, hindi natin alam, biglang may sumusulpot dyan. Kaya dapat i-maintain lang natin yung speed limit natin pag nandito tayo sa katulad na urban city na katulad ng Maynila. Kasi doon sa kuha ng dashcam, binomba nung rider yung kanyang motorsiklo. Ibig sabihin nito, matulin yung kanyang harurot, Tandem. Sir, para sa mga sa mga hindi ba sanay sa motorsiklo, sir. Ako, sir, hindi rin ako pamilyang gaano, no? Pero pag 600cc ba, sir, malakas na motorsiklo ito. Yes, tama kayo dyan, Sir Glenn, Sir Henry. Pwede po na nga itong iakyat ng expressway natin. Pag umangat na ito ng 400cc, pwede na natin ito isampa ng skyway, expressway natin. At mabilis na talaga ito kumpara natin doon sa mga mas mabababa yung cc natin. Pero ganun pa man, sabi nga natin, palagi nating paalala dito sa ating mga kababayan na nagmumotor. At hindi lang nagmumotor, syempre, pati rin yung mga nagmamaneho ng four wheels dyan, no? Yung kaya tulad nito. Na pagdating sa urban area na katulad dito sa Maynila, na dapat dahan-dahan lang talaga ang takbo natin. Sa dami kasi ng mga sasakyan, sa dami din ng mga iba pang gumagamit ng kalsada. Pag hindi tayo naging maingat, malamang
ay maaksidente tayo. Oo, at alam naman natin na Major Ines, yung kahabaan ng Taft Avenue, bawat kanto niyan intersection, hindi malalayo intersection yan, Tandem. Totoo, Tandem. Oo, at yun nga, Tandem, isa sa pinakamataong lugar yan, Taft Avenue, Tandem. Oo nga, kipot-kipot ng lugar. Yan, tama kayo dyan, Sir Henry Saglen. Nakita naman natin yung Top Avenue na yan. At nangyaring insidente, maga ito. Alas 8 ng umaga ito. At nakita naman natin yung oras na gano'n at talagang rush hour ito. May marami talaga tayong mga kababayan na nasa mga kalsada at papasok ng kanilang mga trabaho. May nagbabanggit po, Major, na nasa pedestrian lane yung dalawang biktima ng madali po. Tama Yun po ba? yung nakita natin doon na Sir Glenn, Sir Henry, no? Nakita natin na tatawid sila. Oo. Kaya dahil nga sa bilis ng takbo nitong motorcycle na ito, hindi niya na nagawang maiwasan pa. At nabangga niya nga itong dalawa nating pedestrian. At yun nga, nakakalungkot doon. Yung isa doon ay nasawi. At yung isa naman, minor nga lang, pero ganun pa rin, may mga nasustain pa rin siyang mga pinsala sa kanyang katawan. Ano nga palang reklamong isinampa natin doon sa rider, sir? Initially, kung makikita natin, masasampahan siya ng kaso na reckless imprudence resulting to homicide and physical injury. Oo. Reckless sorry, driving na rin, sir. Oo. No? Itong nasawi na to, sir, talagang sa lakas lang ho ng impact ito o nakaladkad? Paano ho ba? Ang nakita natin talaga natumbok niya itong mga pedestrian natin kasi napakabilis talaga nung kanyang pagharurot. At yung kung mapapansin natin, nakita na nag-circulate naman ito sa social media, yung kuha ng isang dashcam na talaga nakita niyo kung paano niya binobomba yung motorcycle niya at kung paano niya paharurutin dito sa may kahabaan ng Top Avenue. At yung palagi nating paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nagmumotor, na i-maintain natin yung speed limit at makaiwas tayo sa mga kahalintulad ng ganitong aksidente. Yan. Kakambyo na kami, Major Ines. Isang linggo na lang po, Chinese New Year na po. Kumusta naman po ang paghahanda ng MPD dito, sir? Yes, Sir Henry, taon-taon naman na meron tayong nilalatag na seguridad dyan, yung ating security plan dito nga sa Chinese New Year natin. Kung saan nga may mga activities na dyan na nag-i-start, katulad ng mga food fair natin na makikita yan sa may Umpin, sa may Plaza Ruiz. Meron na rin tayong dyan na mag-i-start na yan. At may mga nakasusog pang mga activities natin, katulad yung lightning ng money trees natin dyan sa may Plaza Ruiz. At magkakaroon din tayo ng countdown dun sa ating fireworks sa January 28. Yung pagpalit ng 28 to 29, meron tayong dalawang venue dyan, yung Binondo Bridge natin, yung magandang tulay natin dyan sa Luzon ng Maynila. At saka dito sa ating mall dito, yung Lucky Chinatown. Meron ditong concert, meron dito tayong firework display. At handang-handa na yung ating mga security forces dyan. Gagamit tayo na mahigit 1,700 mga MPD personnel para bantayan yung ating mga kababayan na papasyal dyan sa lugar niyan sa Binondo area. Major, hawak niyo po ba yung listahan ng mga posibleng isarang daan dyan, sir, dahil sa mga aktibidad na yan, sir? Sa ngayon, wala pa tayong hawak-hawak na mga isasaradong kalsada. Pero magkakaroon tayo dito, Sir Henry, Sir Glenn, ng parade, yung tinatawag na Solidarity Parade. Ito, mangyayari ito sa January 29, pagpatak ng alas 2:30 ng hapon. Mag-i-start ito rito dito sa Manila Post Office natin. At magtatapos ito. Iikot lang doon sa may area. Yung dati pa ring ruta niya, ipopost natin ito sa ating official social media account, yung ating Manila Police District Public Information Office, yung mga kalsada na pagdadaanan, kung meron man tayong pagsasarado ng kalsada dyan, ipopost din natin para maging gabay ng ating mga kababayan. Mas maigting, sir, ang checkpoint dapat natin dyan, Sir Philip? Tuloy-tuloy, ginagawa natin COMELEC checkpoint, Sir Henry. Sir, kung mapapansin nyo nga, may mga accomplishment na tayo na itatala natin at ito naman ay lumabas sa national television kung paano natin pinapaigting yung presensya ng ating mga kapulisan dito sa mga lugar na nikalaan natin. At itong checkpoint natin, sabi nga natin, yung COMELEC checkpoint natin, nakita natin yung mga accomplishment ng Manila Police District dyan. Ilan yung mga nahuli na natin na yung meron tayo nahuli dyan na mga riding in tandem na mga nang-hold up, nahuli natin, may dalang barel. At ganun din nung nakaraan, meron din tayo uling nahuli, tumakas sa checkpoint, nahabol siya, nakunan siya ng body-worn camera, at naiulat natin ito at nakita naman ito sa national television. Okay, napakalinaw. Ay sir, sorry for the record lang, gatanong lang mga writer natin dito. Sir, yung kasong isasampa ba rito, naisampa na ba? Anong reklamo po specifically doon sa rider?
dito ba sa kanina dyan nangyari, sa last bulletin natin, naisampa na yung kaukulang reklamo dito sa driver ng motorcycle nito dito sa tanggapan ng Taga-Usig sa lungsod ng Maynila. Ito yung kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injury. All right, sir. Napakalinaw, Sir Philip. Mag-iingat ka lagi. Good night po sa inyo dyan sa MPD. Yes, Sir Henry, Sir Glenn, maraming salamat. Muli, sa ngalan ng aming District Director, Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay na may tataktom. Tapat sa serbisyo, ora mismo maksyon at may malasakit sa timbulan po ng laya at diwang dakila ang lungsod ng Maynila. Sa Kalbado, ganun po. So yan mga katandem, si Police Major Philip Ines ang tagapagsalita po ng Manila Police District. No, yan.